Isang relocation site sa Rodriguez Rizal na maaari pong lipatan na maapektado ng demolition sa North Triangle, Quezon City. Pero ang ilang residente ng relocation site may reklamo sa lugar. Kung ano-ano yan, alamin sa report ng saksing si June Veneracion. Kasunod ng karahasan sa demolisyon sa Agham Road, truck na dumating ang ilan sa mga residente sa relocation site na ito sa Rodriguez Rizal. Simple lang ang mga tirahan, gawa sa simento tiyero at may kaliitan. Ang ilang residente rito, litanya ang reklamo. May bitak-bitak ang dingding at putol-putol pa ang supply ng kuryente tubig. At di lang yan. Pag gumising ka sa umaga, ang mga kumot namin, ang banig namin basang-basa dahil ang simento ay manipis lang. Manipis. Tapos ang bubong namin, bago nga yung bubong namin, may alunod. Bago pa lang lagyan ng alunod kasi tumutulo. Dapat bago nagpatira ang NSA dito, kumpleto na, yari na. Pero para kay Geraldine Heraldizo, isa na itong matuturing na tahanan ng kanyang pamilya. Malaking pinag-iba raw sa masikip at magulong kapaligiran sa squatters area. Kasama Sara si Geraldine sa mga maapektuhan ng demolisyon ngayong araw sa Barangay West Triangle. Pero inunahan niya na ito ng impake. At least ito sarili ko na. Hindi ko na mangamba na masunog pa kami, na mademolish pa ulit. Ganun lang din yun. Sa resettlement area na ito ng National Housing Authority, inililipat ang mga tinatawag na informal settlers mula sa lungsod ng Quezon City. Siyempre may mga problema at reklamo, pero karamihan sa mga taga rito, ang sinasabi isa itong pagkakataong makapagsimula ng bagong buhay at talikuran ang bansag na squatter ng kalungsuran. Sa unang taon ng kanilang paninirahan dito, wala silang babayaran sa gobyerno. Magsisimula lang ang kanilang bayarin sa pangalawang taon na 200 piso kada buwan. Ang relocation area sa Rodriguez Rizal ay isang opsyon na pwedeng puntahan ng mga apektadong residente. Ang iba pwede raw sumailalim sa programang Balik Probinsya ng National Housing Authority. Tulad ni Mang Hilario na nagpunta sa Resettlement Action Center ng NHA. Binigyan siya ng 24,000 piso para muling makapagsimula sa probinsya. Pinili ko na lang Balik Probinsya para pagtayo na lang bahay doon. Para safe naman yung pamilya ko. June Veneracion ang inyong saksi. Samantala, pinag-aaralan na ng Bureau of Jail Management and Penology ang paniningil ng upa sa mga mayayamang preso. Ang detalye ng report sa saksing si Sirian Aguho. Queen-sized bed, may heater na palikuran, personal refrigerator, at flat screen TV na di umano'y may cable connection pa. Kung akala mo'y bachelor's pad ito sa gara ng mga kagamitan, pues nagkakamali ka. Ang totoo, ito ang tinuluyang silid sa New Bilibid Prison Compound ni Claudio T. Hanky Jr., ang convicted murderer ni Marine Holtman. Bago palayain noong taong 2008 sa bisa ng inginawad na executive clemency ni Nooy Pangulong Arroyo. Ang nagpatayo ng nasabing silid, ang convicted child rapist at dating kongresistang si Romeo Haloshos. Maraming pinondohang proyekto sa Bilibid si Haloshos, kabilang na raw ang isang tennis court at panaderya. Sa kabila ng karangyaang nasaksiyan sa buhay Bilibid ng ilang high-profile inmates, ito naman ang sitwasyon ng libo-libong preso sa bansa. Mainit, mabaho at di mahulugang karayom ang kulungan. Sa Quezon City Jail halimbawa, parang sardinas na nagsisiksikan ng halos 3,000 preso. Ngayong para lang sa 800 ang kulungan. Kaya madalas, kapag may nagkapigsa o nagka-sore eyes, hawa-hawa na silang lahat. Dahil kakarampot pa rin daw ang pondo, balak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, pagbayarin ng 10,000 pisong renta ang mayayaman o may kayang preso. Yung medical services, pagkain, yung paralegal services, yan, ang booking, mga administrative, pati pag-escort sa kanila, wala na tayong budget para sa improvement ng jail. Tinatayang 1,800 preso ang maaapektuhan ng panukala. Kasama riyan ang mga kayang magbayad ng pribadong abogado. Pati ng mga high-profile inmate na binibigyan pa ng dagdag na security escort pag lumalabas ng kulungan para umattend sa court hearing. 100,000 yung nagagastos dyan. Sa gasolina, sa security, at iba pa, pagkain. Sa security lang yun, mga kalahating araw yun. Kung may patutupad, kikita raw ang BJMP ng karagdagang 240 million pesos kada taon. Ang pondong ito raw ang gagamitin sa pagpapatayo sa wakas ng mga seldang may lawak na 3 metro kwadrado. Ang tinakdang sukat ng United Nations. Sobrang sikip and violation yan ng human rights. Ako si Sirian Aguho, ang inyong saksi. Samantala,
Pinapasok sa iTunes Top 10 downloads ang mga kinanta ni Charisse sa pilot episode ng Season 2 ng Glee. Sa Amerika, number 4 sa listahan ng most downloaded songs, ang Telephone na kinanta ni Charisse kasama si Leah Mitchell sa kanyang Banyo Showdown scene. Nasa number 9 naman ang solong kanta ni Charisse na Listen na nagsilbing audition piece ng kanyang karakter na si Sunshine Corazon para makapasok sa Glee Club. Sa Canada, number 4 din ang kantang Telephone. At sama-sama natin saksihan Longer Nights. Inaasahang magdudulot ng bad weather. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi. Hangad ng saksi at Nescafe Decaf ang walang kinikilingang pagbabalita para sa